Dito sa video ito, I will give you my top 3 list ng mga OLA na legit na nagpo-post sa Facebook. So dito sa video ito, no, bibigyan ko kayo ng paalaala na maging maingat kayo sa pangungutang dito sa mga OLA na ibibigay ko rito dito sa list na ito. Hindi para mangutang kayo, kundi para mag-isip kayo, magdalawang isip kayo, baka ilang libong isip kayo bago kayo sumubok dito sa mga OLA na ito. Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nagustuhan nyo nakatulong sa inyong video ito ay paki-like po. Malaking tulong din po yan sa aking mga social media account. At pati ang pag-share ay malaking tulong din po sa aking mga social media account. At para updated po kayo lagi sa mga videos ko is i-hit nyo lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos at mga bagong uploads na ginagawa natin about sa mga pagtatalakay dito sa mga OLA. Disclaimer, hindi po ako OLA promoter, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga OLA. Hindi po ako OLA agent, hindi po ito sponsored. Ulitin ko ha, ako po sinusubukan ko rin po mag-utang o mangutang dito sa mga OLA para masilip natin kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung ano ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang ideya o knowledge dito sa mga guidance o gabay na ginagawa ko sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations about this OLA. So, simulan nating talakayin itong mga OLA ito. Ingatan nyo lang po mga sarili nyo na umutang dito dahil itong tatlong to is nasa registered ng SEC at nasa list of recorded online loan platform ng SEC. Okay? Ito, naging top ko lang ito dahil nga recently, sila yung mga nakikita ko talaga na sunod-sunod at mga nakaraan lang nagpo-post. Unahin natin tong si Pinoy Peso. Linawin ko lang hindi ko sinisiraan yung mga OLA na ito. Bagkus pinapaalalahanan ko nga sila na huwag nilang gawin yung mga ganitong bagay dahil ito ay labag sa batas at ito ay maituturing na cyber libel. Kung talagang lehitimo kayong kumpanya, paalala ko lang sa inyo, kung may mga agent kayo na ginagawa ito, kayo mismo magbura ng mga Facebook pages ninyo o ng mga ginagawa ng mga OLA agents ninyo. Kasi ito ay matibay na ebidensya na gumagawa kayo ng paglabag sa unfair debt collection practices. Ulitin ko lang po hindi ko sinisiraan. Bagkos, pinapaunawa ko lang po sa inyo na itigil nyo yung ganitong klase ng pamaraan ng kanyang paniningil. Itong si Pinoy Peso, under po yan ng, ng inclusive if I remember it correctly. Pero si Pinoy Peso ay yung mga Facebook page niyan. Ito sabihin ko ng personal na Facebook page kasi nakalagay add friend. Di ba? Kasi kung Facebook page yan, follow dapat. Pero even though, mali pa rin yung paraan nila ng paniningil. Like this, gano'n siyang pinost. Tinanggal ko na lang yung picture, takpan na lang natin kasi para sa kapakanan nung OLA victim. Ito yung nakalagay dyan is scammer wanted, pangalan, tapos mag-iingat sa palautang na ito. Hindi siya nagbabayad, ang modus niya ay magpaawa effect at madalas gagamitin ng anak or member ng family na may sakit na cancer at kapag nahaawa ka na, hihingi siya ng tulong. Kunwari sasabihin, utang yan, babayaran niya din, pero ibablock ka na sa FB at hindi mo na siya makokontak. After mo maibigay ang pera, mag-iingat sa palaut. After mo maibigay ang pera, okay? Inulit lang po niya yun Parang hinabaan lang niya. Pero tandaan nyo mag-ingat kayo dito sa pangungutang kay Pinoy Peso. Nagpo-post po yan. Ito po yung evidence natin. At yung link is, baka ibilagay ko na dyan sa description para maging update kayo doon sa mga post niya. At isa yan sa mga OLA. Again, my number 2 is this. Laging mayroong reklamo na na-revoke at ngayong taon na to ay nakabalik. Itong si Mocha na umabot na nga sa Senado. Okay? Diba? Yung revoke na nakabalik pa doon. So, pag-aaralan ngayon ng Senado yun kung ano dapat gawing pwedeng gawing isa batas na kung sakali ma-revoke pwede pa bang makabalik o hindi na. Yun ang pwede siguro pag-aralan maging batas dyan. Okay? Itong si Mocha Leding ay isang Facebook page. Ayan, nakalagay naman, follow. Diba? Andiyan naman po yung address at yung kanilang rehistro, nakalagay pa. And then, nagpo-post siya yung recently lang, 4 days ago. Ayan, takpan ko lang po kasi may bata po dyan na nakapost. Although, wala po nakalagay na harassment like that. Ito lang sinabi, pa-message po ako regarding sa concern nyo po, yun lang. Pero kapag sinilip nyo yan sa pinaka-ibaba at sumilip pa kayo sa mga post niyan, is ito yung nakalagay. Scammer to. Ayan, may mga tao dyan na nakapost. Ulitin ko hindi pwedeng sabihin na scammer yan porque di agad nakabayad sa inyo. Maling pamamaraan ng paniningil. Cyber libel. Okay?
unfair debt collection practices. Ang dami na nilabag. Okay? Then may number 1 kasi talagang ako nakaranas ako na pinuso ko ng OLA agent nitong OLA na ito. Siya, si Pera Mo Lending. Ayan, same as Muka. Facebook page din niya yan. Ayan, nakalagay naman. And hindi to kwentong barbero ha. Meron tayong ebidensya. Hindi ako basta-basta maglalabas ng mga kung anong mga sabi-sabi dyan. May mga nakikita kasi sa mga comment section ng ibang mga OLA vlogger na hindi raw nagpo-post. Sasabihin, sabi-sabi lang. Mag-research din kayo, hindi kayo puro promote ng OLA ninyo. Puro kayo kasi promotion, di nyo na alam yung maaaring mangyari doon sa mga OLA victims na pinapahiya nitong mga abusado, mga OLA lending apps. And then ito, 5 days ago lang po yan ito. Takpan ko lang po yung biktima. Ito ang sabi, scammer ang taong ito. Yung jeep niya, di nagbabayad utang. Haha, isa rin pong scammer. Di ba? Ako man ay nakaranas ng panghaharas nitong Pera Mo Lending agent nila na inireport ko nga last year, 2024, on February. But by means, hindi namin nagawa ng paraan na hulihin yung all agent dahil masyadong puso yung mga yan. At yung mga yan, nagbubura ng post yan. Once na napapanood yata nila yung aking mga videos dito sa YouTube at sa aking Facebook, siguro nakakatunog na siyempre, tayo against tayo. Sa simula pa lang naman, hindi na ako pabor dyan sa mga ginagawa mga pamamahiya, pagbabanta, at kung ano-ano mga klase ng mga paninira ng buhay ng ibang tao na nagkakaroon lamang ng kagibitan sa pangungutang. Pero I will advise you, mga ka-Johnny, kung nagigipit tayo sa totoo lang, no, hindi porket registered dyan o nag-ooperate sa online, uutangan natin ng utangan. Tandaan ninyo, maging ano rin tayo, maging responsible. Even though kahit responsible nga tayo, kahit na hindi tayo nangungutang sa mga yan, ako naranasan ko, hindi naman ako nangutang doon kay Pera Mo, pero hinaras ako, pinusa ko, di ba? Go by it means, galawang sindikato nga, ika nga, sabi nga ni Gilbert Cruz ng PAOK, na ngayon iba na yung executive director yata nila, no? Napalitan niya. Pero, yung mga ganitong gawain, tandaan ninyo, mas makakabuti para sa inyo na malaman nyo yung mga OLA na yan na nagpo-post para makaiwas kayo. Hindi para utangan ninyo, kundi makaiwas kayo at maiiwas ko kayo doon sa mga pamamahiyang ginagawa nila. Mas mabuting i-report ninyo kung kayo mismo biktima nila. Report nyo sa PAOK, report nyo sa SEC, at tapos kung sakaling ma-raid niya, sana nga ma-raid itong tatlo na to para magkaroon na tayo ng ng justice dito sa mga ginagawa nila pamamahiya. Lalong-lalo kapag tapos na ipakulong, tapos nasa hearing niya, i-diretso nyo yung kaso, iakyat sa korte, hanggang sa magtuloy-tuloy yan, hanggang sa hindi, yung kasi pag tinitigil natin yung pagtawag din yung mga hindi pag-attend sa mga hearing, nadi-dismiss ang kaso. Totoo lang, nagiging pending hanggang sa ma-dismiss dahil yung mga nagre-reklamo hindi na umaakyat, hindi na umaattend ng mga findings o ng mga hearings ng mga nasa korte na. So sana kung itong mga OLA nito, iwasan nyo na lamang po. Huwag yun ng utangan na para sa akin, yun na magiging advice ko sa inyo. So kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong po ng inyong pag-like, pag-share. At para updated po kayo, lagi pong i-hit ang notification bell para updated sa mga videos na ginagawa natin dito sa mga online lending apps. Maraming po salamat sa ulitin.